This program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Ay, magandang morning! Luzon, Visayas, and Mindanao. Mula Apari hanggang Hulo. Sama nyo na dyan ang Swahili, Burundi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marhay na aga, mga tugang. Sabi sa Bicol. Maya-payaba kabalen sa Pampanga. Na imbag nga bigat tayo amin, Ilocos. Mayong aga mga Ilonggo. Mayong buntag Cebu. Madayaw na adlaw Davao. Assalamualaikum. Maguindanao ARMM. Buenos dias Zamboanga, Tawi-Tawi. Anyong hasyo sa Seoul, South Korea. Ayaw. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Mandako kayo naroon. Welcome. Ito na naman po ang isa na namang episode ng Tutok Erwin Tulfo. Bubuhayin ko ang mga natutulog ninyo, mga ugat dyan, mga kasukasuan. Magandang umaga. Gusto niyo ba ng good news? Eto, good news. Si Senador Antonio Trillanes, ngayon ba yung Salome? Ay dapat humarap siya dyan sa Davao Regional Trial Court. 4 na libel cases. Kailangan niya magpiyansa. 4 na libel cases. Nasa Davao na raw ngayon. Ay, mga tiga Davao, mga yung bundag. Kung siya naman sabi ko, sukuka mo kay Trillanes. Diyan na siya sa Davao ron. Nandyan na si Trillanes sa Davao. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo kung salubungan nyo ng streamer yan, ng banner. Batuhin nyo ng kamatis kung ano man yan dyan. Makaganti man lang kayo kahit papano sa pinagagawa niya dyan sa kay Tatay Diggs. Yung mga kasinungalingan na binibitiwan niya. Ay bahala na kayo dyan, Davao. Nandyan ngayon, 4 na kaso. Pero alam nyo ho ba, January, February, March, April, May, June. 5 buwan na lamang. 5 months na lamang si Trillanes na mag-i-enjoy sa ika-nga immunity. After 5 months, goodbye, Philippines. Yung lahat ng mga kasong isinampa sa kanya ay pwede na siyang iserve yung mga warrant of arrest. Patong-patong na po yung kaso na ngayon kay Trillanes. Mula sa graph, bukod pa yung mga rebellion na yan, mga kudeta. May mga libel pa. Kaliwat ka ng libel cases po. Ang nakasampa laban kay Trillanes, ang mga warrant of arrest. May mga grave threat pa na reklamo. Ay, sus Mariosep. Sa maniwala ko kayo hindi, ang huling bilang ko meron po yatang 8 hanggang 10 warrant of arrest. Nag-aantabay kay Trillanes. Hindi lang po ma-serve dahil senador siya. Hindi ba ang usapan, pag 6 years and below, hindi mo pwedeng ikulong ang senador? Pag hindi ka na senador, paano yon? 10 yon. 10 yata. Ayan po yung good news dyan ngayon. 5 buwan na lang ang tiis-tiisin ninyo, yung mga Duterte supporter. 5 buwan na lang. At lungko, asin kulong, yung mama na yan. Kaya hayaan nyo na magngaw-ngaw, magngak-ngak, magngik-ngik. Bayaan nyo na muna. Antayin na lang natin hanggang Hunyo. June 30, tapos na yung kanyang termino. So, open na siya. Pwede nyo nang kasuhan nyo ng slander, kahit anong kaso, kasuhan nyo ng malicious mischief. Lahat na. Kasuhan nyo pag-iihi sa pader. Ay, hindi na siya senador, no? Hindi na rin siya pwedeng magtago sa Senado. Dahil hindi na siya senador. Ay, nako bayan. Ayan po yung good news natin. Nandyan si Davao ngayon para mag-file ng piyansa yata doon sa 4 na libel. At hindi lang yan. So plus 4, ay 12 na. 12 na warrant of arrest yata ang nag-aantay. Pagmukat-mukat mo, baka siya na magiging most wanted sa PNP at NBI. Kung meron ka 12 warrant, di ikaw na most wanted.
Natural. 12 warrant yon. Di most wanted criminal ka na. Ano man tawag doon? Alam ka ba naman, senador? 12 na yung warrant of arrest mo. Anyway, yan po ang isa pag-uusapan natin. Pag-uusapan din ho natin. Ito, tuloy-tuloy, good news. Sa kabila po ng mga batikos at mga isyu kinakaharap ng Pangulong Duterte ni Tatay Diggs at ng kanyang administrasyon. Sabi po ng ilan noon, nung kaupo pa lang Pangulo, let's wait and see. After 2 years going on his third year, bababa na yung approval at trust rating ng Pangulo. Bayan, sabi po ng Pulse Asia, nung sinurvey nila nung December 14 hanggang 18 yata yung 21, lumalabas, si Pangulong Duterte tumaas pa lalo ang kanya rating. From 76, umakyat ulit sa 81. Eh di ba bumaba ito bahagya? Sa kabila ng mga lintik na yung mga presyo ng bilihin, di ba? Tumaas, napakataas. Yung mga tinatawag na train law, yung mga yung mga human rights, nagngangaw-ngaw, nagnangak-ngak, mga oposisyon, kaliwat kanan. Despite the fact ng pag-aalburuto ng oposisyon, tumaas palalo ang rating ni Tatay Digong to 81%. Lumalabas bayan na kung hindi isa siya sa mga Pangulo, siya ang natatanging Pangulo na nami-maintain ang trust rating na mataas. Wow, ang bigat! For 2 years in a row, going on third year. Kaya, piyahe, palakpakan muna tayo dyan. Ay, congratulations po, Mr. President. Eh, ang tanong nga ng karamihan, bakit? Ano ba ang ginagawa ni Pangulong Duterte? Ba't patuloy ang pagtaas ng kanyang trust and approval rating? Eh, mamaya ho, tanungin natin ang Pulse Asia, ano ba ang nakikita ng mga kababayan natin? Ha? Ano ba ang nararamdaman? Siguro napakamanhid mo na. O siguro engot ka kung hindi mo maramdaman. Sinabi na nga, change is here, change is coming. Hindi mo pa rin maramdaman. Buang ka. Hoy, isa pang pag-uusapan natin. Ito, medyo napangiti ko kayo dyan, 2 balita. Ito, pangatlo. Yung road board ba yan, ito po isang board. Ito yung nagbibigay ng mga pondo sa mga mambabatas, mga congressman, senador para gumawa ng mga kalsada. Ito yung pag ikaw nag-apply ng driver license. Ikaw ay nag-apply ng registro ng motor mo. May kinakaltas sila doon para sa road users tax. Bilyon-bilyon ang pera ng ahensya na ito. Alam mo kung saan napunta? Na magtataka, bakit sira-sira pa rin yung kalsada sa amin? Eh paano? Hindi naman po napupunta sa bulsa, sa kalsada, sa bulsa. Nila congressman, nila senador. Kaya po ang Senado ngayon, bumoto sila na buwagin na itong road board na ito dahil puro ginagawa lang gatasan ng mga mambabatas. Pero ang problema, engineer, pumapalag ang mga kongresista. Bakit daw alisin yung road board na yan? Bakit daw buwagin? Nakakatulong. Nako! Nakakatulong saan kung nakakatulong ba sa bayan yan? Nakakatulong sa bulsa. Ayun talaga. Eh, natural. Eh, bakit ayaw mong buwagin yan? Ginagawa ninyong gatasan. Sa halip na mapunta yung pera dyan sa road board na yan, bakit hindi na lang ninyo ibigay sa national government, sa national treasury? Bahala ng national treasury o ang BBM kung saan ilalagay ang pondo na yan. Hindi yung road board na yan, ginagawa ninyong gatasan. Hoy! Mga lelo nyong panot. Kala nyo hindi namin alam. Magsitigil nga kayo. Buwagin na yang road board na yan. Kung ako tatanungin, buwagin. Sabi ko nga doon sa mga nominee namin sa ACT-CIS kanila Congressman na Eric Yap, Jocelyn Tulfo at saka Nino Taduran. Pag naupo nga kayo dyan sa Hunyo, unang agenda, pasibak ninyo yung road board na yan. Di baling lahat sila ayaw kayo, kumontra dapat kayo. Eh sabi naman ni Kong Eric, sige. Sige Sir Erwin. Eh, papatigil natin yung road board na yan dahil yan din ang marching order ni Tol Rapi. Correct ka dyan. Sabi niya kay misis niya, buwagin yung road board na yan. Hay! Hoy, isa pang pag-uusapan natin ito, malungkot po na balita. 3,000 manggagawa po ang nanganganib na mawala ng trabaho. Yung sikat na Hanjin, dyan sa Subic, gumagawa ng mga barko.
at yung mga construction ng mga kalsada. Ang dami palang utang niyan sa mga bangko natin at saka doon sa Korea. Kaya ang ginawa po nila kamakailan ho yata, nag-file ng bankruptcy. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng habulin, ang korte lamang ang kausap nila. Ay ngayon, nakikiusap ngayon ang Department of Labor, unahin na yung mga manggagawa, bigyan ng mga separation. Pero napakalungkot. Sa bagay, maayos pa rin itong kumpanya na ito. Pinalipas muna ang Christmas at saka New Year. Kasi talagang, parang balita ko dyan, September, October, ramdam na nila. Pero ginawa nila na parang nangutang pa yata itong Hanji na ito sa mga bangko sa Korea noong Disyembre para maibigay pa yung mga bonus na manggagawa. Kawawa naman. Ito yung panawagan namin. Doon po sa yung pag-usapan natin kahapon sa Balaluan na La Union, yung inambos na at napatay na Vice Mayor si Alfred Concepcion at yung kanyang anak na mayora ngayon ng Balawan na La Union na si Mayor Aleli Concepcion na nabuhay po, nakaligtas, ay meron po silang numerong ibinigay po rito at mga otoridad kung sino raw po ang nakakaalam at may impormasyon hinggil sa ambush na yan. Kung sino po talaga yung gunman ang pagkakil. Meron na po silang ideya. Pero mas maganda po raw talaga kung makapagtuturo sa gunman at doon sa mastermind. Maaari po ninyong itawag sa 0917-733-3428. Ulitin ko, 0917-733-3428 o 0905-211-4827. 0905-211-4827. At kapag meron po kayong impormasyon at yan ang impormasyon na inyo, ay mahuli ang, dahil sa impormasyon nyo ay mahuli ang mastermind o ang gunman, meron po kayong tumataginting na 10 milyong pesos. 10 million pesos po ang nag-aantay na reward money sa sino man makapagbibigay ng impormasyon para maresolba itong pagpatay kay Vice Mayor Concepcion ng Balawan, La Union at pag-ambush sa kanyang anak. Bueno! Hoy, ang Manila Bay, ha? Sa 2020, next year, pwede na raw liguan yan ng mga tao ulit. Really? Ayun ang sabi ng DNR. Pwede na humaligo dyan. Pwede nang maglangoy muli dyan. Ay, dyan na tayo pupunta. Naku, maraming malulugi ng mga resort sa Batangas dyan. Baka pati Boracay, lahat na ng tao nandyan na, pati sa Salome. Kita-kita lang tayo doon, Tomas. Doon ako malapit sa embassy. Dadala ako ng tent at payong. Maghanap tayo, talian natin, nakalagay doon, Reserve for Erwin Tulfo Action Center. Yung 1 kilometro. Ha? Magdala tayo ng mga payong, mga tuwalya. Maiko, ha? Sama mo na si Waswit. Mag-swimming kayo doon. Hindi, malinis na yun. Wala nang etchas, ikaw naman. Nilinisan na nga ng DNR. Ay, bueno ba yan? Oras alas 10:21. Ay, meron tayong itanong mo sa eksperto, ha? Okay, engineer. Dear Kuya Erwin, isa po akong housewife dito sa Pasig. I am 29 years old at may asawa at 2 anak. Problema ko ay itong aking mister na kapag may nakakasalubong na babae na may malaking dibdib, ay halos lumuwan na ang mga mata nito. Normal po ba sa mga kalalakihan na maglaway sa mga babae may malaking boobs? Normal ba yun? Ako, hindi ko alam. Kung engineer, wala ako. Wala ako. Pag tinanong ko naman siya, hindi po kalakihan ang boobs ko, sir. Typical size po para sa mga Pinay. Siyempre, di ba? Pero itong asawa ko parang naglalaway pag may nakikitang babaeng malaki ang hinaharap. Bakit kaya, sir? Hindi ko alam yan. Wala mo kaming tanongin dyan. Tatanungin ko si Engineer Rolly. Pag
tinatanong ko naman siya kung gusto niya na malaki ang boobs ko at magparitoke ako, ang sabi niya, wag na dahil gastos lang daw. Pero pag naglalambing-lambingan kami at halikan niya yung parang, halikan niya yon, parang lalabasan ako ng gatas kahit hindi naman ako buntis o nagpapasuso. Matindi itong mister mo. Diyos ko po naman. Hoy, mister! Anak ng baka, gusto mo pala ng gatas, bumili ka ng Bear Brand. Hindi yung gatas ng ina. Number 2, walang gatas yan dahil hindi naman testbone. Napakakuha naman yung mister mo, Mrs. Ang takot ko, sir, ay baka palitan niya ako sa isang babaeng may malaking boobs. Hindi po kaya. Lovingly yours, Mommy Small. Naku! Naku po. Mommy Small, medyo sensitive yan eh. Yung mga issue na hindi ko kayang sagutin yan. Pero yung pagdating sa mga boobs na ganon, mga boobsicle, etc., hahanap tayo ng eksperto dyan. Alam kong may mga doktor dyan, may mga nagpaparitoke. Pero pagdating sa, hindi naman, di ba? Hindi naman importante sa lalaki ho yan. Ang importante sa lalaki yung babaeng mabait. Diba? Ika, gano'n. Maintindihin. Kagaya itong dalang babae namin din sa boot na ito, o 3 pala. Mabait naman yung mga yan. Yan ang mga gusto. Oo. Yung baka yung nahanap mo, perskasid lang ni Kuan. Ni Chupaeng. Ni Mang Kanor. Baka malay natin, relative ni Mang Kanor yun. Iba yung lakad nun. Anyway, bayan, mamaya-maya, Mami Small, tatawagan natin ng eksperto, ha? Oy, oras, alas 10:24 ng umaga. Napasarap tayo sa kwentuhan. Umabot na tayo sa 10:24. Ay, dyan lamang ho kayo. Wag ho kayong bibitaw. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo Bayan. Kakakwento yan kasi. Ang gulo mo kasi, nakanamba ka na. Gulo tuloy si Engineer Rolly. Walang yato. Anak na. Anyway, bayan, oras po natin, alas 10:28 ng umaga. As we speak, naroon na ba? Naroon na ba si Senador Antonio Trillanes para harapin yung kanyang 4 na libel cases dyan sa Davao Regional Trial Court? Makibalita tayo doon sa aming senior reporter dyan mismo sa Davao, sa Radyo Pilipinas sa Davao, yung aming pong correspondent na si Ding Humala. Ding, maayong buntag. Ding, or Dang. Yes. Dang, maayong buntag. Salamat kasamang Erwin at kanina nga katatapos lang natin galing tayo sa Davao Regional Trial Court kung saan hinarap na rin ni Senator Antonio Trillanes IV ang 4 na counts ng kasong libel na isinampa ng dating Vice Mayor at Presidential son Paulo Duterte ngayong araw, January 15, sa Regional Trial Court Branch 54 sa sala ni Judge Melinda Dayanghirang alas 8:30 ng umaga. Ayon kay Trillanes, sa kabila ng deklarasyon ng Davao City Council sa kanya bilang personal non grata, hindi ito naging hadlang upang personal niyang harapin ang mga kasong isinampa sa kanya, kasabay ng pagsasabing tiwala naman daw siya sa mga pulis para sa kanyang seguridad. Bagamat sinabi niya sa hindi pa niya alam kung kailan ang susunod na pagdinig sa kanyang kaso, pero tiniyak ito na muli siyang babalik sa Davao. Naiintindihan umano niya na may ilan na ayaw sa kanya dahil sa kanyang mga banat at pagtuligsa sa ay mga anomalya. Depensa naman ni Attorney Madred Danao, ang legal counsel ni Paulo, na pawang kasinungalingan naman ang paratang ng senador, kaya nga sila nagsampa ng kaso laban dito upang kanyang patunayan ang kanyang aligasyon sa kanyang kliyente. Kasunod ng pagdinig ngayong araw ay ang nakatakdang mediation sa 2 panig na pansamantalang nakatakda sa March 21 ngayong taon. Paliwanag ni Danao, layon ng mediation na ito na mangyayari yung settlement kasabay ng pagsasabing maaaring maayos ang kaso kung hihingi ng tawad si Trillanes. Magugunita ay nakusahan ng senador si Paulo at ang bayaw nitong si Attorney Mans Maneses ng pangingikil sa ride-hailing firms na Uber at iba pang kumpanya na sumusundo at naghahatid ng pasahero kasamang Erwin. Dang, matanong kita, nag-overnight ba siya dyan o dumating siya diretso from the airport diretso na kaagad siya dyan sa korte, Dang?
So far, sa ating napag-alaman na kasamang Erwin, diretso na siya sa korte dahil maaga yung kanyang arraignment, alas 8:30 ng umaga. So hindi na siya nag-overnight o kung may alam ka ba na nag-check-in muna siya kahapon pa siya dyan o kagabi pa siya dumating dyan? Wala tayong information na patungkol dyan na kasamang Erwin. Pwede mo bang i-describe sa amin yung pagdating niya dyan? Marami bang mga nakabuntot na mga pulis sa kanya at humarap siya dyan? Anong itsura niya nung humarap siya dyan sa kay judge mismo, Dang? Actually, kasamang Erwin, hindi na natin siya nakita dahil lahat naman ng media ay nasa baba lang, nasa baba lang ng RTC. Wala namang pinapasok kahit isa. So, nasa gate lang tayo banda ng RTC, ng Regional Trial Court, kasamang Erwin. So, hindi natin nakita yung kanyang, kung ano ba yung, pero sa palibot ng, Regional Trial Court, ay nandoon ang ating mga tropa, nandoon yung police, para sa kanyang seguridad at seguridad na rin ng pasilidad. Yung ika nga, hindi na rin ninyo nakita yung kanyang entourage na kung may mga security ba siya, binigyan ba siya ng security ng PNP? Actually, kasamang Erwin, kanina nung paglabas niya, may mga humahawi nga sa atin nung ating mga itong ating cellphone, dahil hindi masyadong pinapalapit doon sa kanyang katawan, pero dahil nga nagpupursige rin yung media, wala rin na mga nagawa yun, pero siguro kasama na yun sa parte ng kanyang seguridad yung meron pong pulis na magbabantay sa kanya. Pero yung sabihin natin na maraming bumubuntot, konti lang yung nakita natin yung pagbaba niya galing sa trial court. Would you happen to know kung nakaalis na kagad o dumiretso na sa airport si Senador Trillanes? Actually, kanina may kasama tayong media na nagtanong kung meron pa ba siyang ibang activity na dadaluhan dito sa Davao City. Kasi nga, di ba, dineklara siyang persona non grata. Pero sabi nga niya, maganda naman daw ang pakikitungo ng mga taga-Davaoenyo, maliban na lang daw po doon sa City Council na kanyang binanggit kanina, at yung mga ilan na ayaw din sa kanya. Pero ang tanong niya doon, ang sagot niya doon sa tanong sa kanya kung may iba pa ba siyang pupuntahan, ang sinabi niya, titingnan lang daw niya kung anong mga schedule. Ayun, so I guess in and out lang siya. Fly in and fly out siya siguro, Dang, no? At kailangan niya lang humarap sa korte. Yun kasamang Erwin. Ang maganda doon ay yung napagkasunduan ng dalawang panig na magkaroon muna ng mediation. Baka may nakikitang pwedeng mag-settle outside the court or ano ba, hindi natin alam. Pero galing din yon sa pahayag kanina ni Attorney Madrid Danao, ang legal counsel ni dating Vice Mayor Paulo Duterte, na sabi niya, pwede naman na magkaroon. Pero temporary pa lang yon, hindi pa masyadong natiyak kung sa March 21 nga mangyayari yung mediation. Alright. Sige, Dang, humala. Okay, maraming salamat. Jumala, kasamang Erwin. Jumala. Sorry. Dang, Jumala. Okay, maraming salamat kasamang Erwin. Mula dito sa Davao City, ito si Dang Sabdani Jumala para sa Radyo Pilipinas. Dang Jumala po ang aming correspondent dyan sa Radyo Pilipinas, Davao. Maraming salamat, Dang Jumala. Ay, ayun. Natapos na. Natapos na yung hearing. So, ayan. Hindi pa nag-i-issue ng warrant. Pero, darating ang panahon dyan, siguro bilang lang tayo ng ilang buwan, lalabasan na rin warrant yan. Talagang parang hilong-talilong itong si Trillanes. Takbo siya dyan sa Maynila, ombudsman, dito sa Davao, kung saan-saan may mga kaso ito. Talagang mahihilo ito. Siguro, nararamdaman niya na rin na talagang sisingilin siya yung mga pinagagawa niya. Itong kaso po na kinakaharap niya na libel pala na isinampa ni Presidential son Paulo Duterte at yung son-in-law niya, asawa ni Mayor Sara na si Attorney Manscarpio, ay patungkol na sa sinabi ni Paulo noon na nangikil daw, na kinikilan nila Paulo Duterte at Attorney Carpio ang sasakyan na Uber. Sabi naman nila Paulo, ba't kami kikikilan yan? Ay di, ayari siya ngayon, hindi niya nababawi. Kaya nga, sinasabi ng mga tiga Davao, sanay na kami dyan.
Eh si Pangulo, sinabi niya kung ano-ano mga inakusa niya dyan. O anyway, bayan, well, sabi ko nga ho, antay-antay na lang, bilang na lang ho kayo. January, February, March, April, May, June. June 30! Hindi na po pwedeng magtaguyan sa Senado dahil hindi na po siya senador. Ay talagang pag may warrant of arrest yan, talagang bibit-bitin yan sa korte. Bibit-bitin yan sa sinturera ng pulis. Ay kasi hindi na siya immune. Ngayon lang, kaya siya nakakapagtago-tago dyan because may immunity ho siya as senator, as legislator. Ang usapan niya, pag may mga kaso na may parusa na 6 years and below, hindi siya pwedeng arestuhin. Pero pag medyo matinding mga kaso, ay arestado ka. Longko. In short, kulong. Yan. Ay, habang pinapatugtog ho namin ito, mas maganda siguro kung dahan-dahan na rin si Senador Trillanes ay itiklop niya na rin yung kanyang mga damit, mga pantulog, at hihanda na ang kanyang maleta para dalhin sa, alam mo na, doon sa letter B, as in bilibid. Sama na rin ang pumada. Hindi nagpupumada talaga si Senador Trillanes sa yung buhok niya. Anong kwan? Nagpupumada yung mama. Anong di mo ba nakita? Yung parang gano'n, parang Elvis Presley yung buhok niya. Pumada yun hindi naman po pwedeng paikot-ikotin mo yung buhok mo na hindi mo lagay ang pumada. Yun ang, bakit? Saan ba ibang ginagamit na pumada? Ha? Ikaw naman talaga Anyway, bayan, oras alas 10:38 ng umaga. Ay, wag ho kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Diyan lamang ho kayo. Ay, sana ba? Ano raw? Ayun, komersyal. Diyan lamang ho kayo. Ay, oras po natin alas 10:44 na ng umaga. Oy, may kapapasok-pasok lamang po na balita, bayan. Kapapasok-pasok lamang na balita. Si Tatay Digong iniutos ang back-channeling talks o pag-uusap na naman sa CPP, NPA, NDF. Kita nyo talaga itong Pangulo po natin, hindi po talaga titigil hanggat hindi niya na-accomplish yung pangako niya. Ang pangako niya, di ba, peace talk, natigil na ang gyera sa buong bansa. Ayaw tumigil kahit na winawalang hiya na siya na CPP, NPA, NDF, tuloy pa rin ang Pangulo. Kahit na kinakagat na yung kanyang kamay, ibibigay pa niya yung kanyang braso. Ay, pakinggan ho natin ang latest mula po sa aming senior correspondent Alvin Baltasar, nariyan sa Malacanang. Alvin, pasok! Radyo Pilipinas. Report. Erwin, tama ka, iniutos nga ni Pangulong Duterte ang back-channeling talks kay CPP NPA Founding Chairman Jose Maria Sison upang bumalik nga sa peace talks ang CPP NPA. Ang kumpirmasyon, Erwin, ay mula mismo doon sa inutusan ng Pangulo para isagawa ang back-channeling talks at ito ay sa katauhan ni dating Philippine Coconut Authority o PCA Administrator at ngayon MTRCB Board Member na si Billy Andal. Ayon kay Andal, noong 1 linggo siya inatasan ng Pangulong Duterte na gawin ng pakikipag-back channel kay Joma na kanyaan niyang ikinagulat. Naniniwala naman na Erwin si Andal na ang posibleng nakita sa kanya ng Pangulo upang pangunahan ang back channeling talks kay Joma ay ang pagiging dating magkasama nila ni Sison sa Communist Party of the Philippines o CPP. Kaugnay nito, Erwin, ay inihayag ni Andal na may nakausap na siya sa halin ng CPP-NPA na leader at positibo naman ang pagtanggap sa nasabing development. 3 beses naging political detainee itong si Andal sa panahon ng martial law at isang student activist noong dekada 70 at isa sa mga founder ng Partido ng Bayan at kasalukuyang board member ng MTRCB, itong si Andal. Tama yung sinabi mo kanina, Erwin. Ang sinasabi nitong si Andal ay gusto talaga ng Pangulong Duterte na makamit ang pangmatagalang kapayapaan para
sa ating bansa. Pero Alvin, ay medyo ngayon pa lang, medyo may nagtataasan na mga kilay ng ilang mga Duterte supporters, mga reaksyon. Hay, sana wag na lang. Hay, nako. Kahit na ilang beses na tayo niloloko, wag na raw kausapin ni Tatay Digong, wag nang pagbigyan niya mga CPP, NPA na yan. Medyo may mga ilang supporter ni Tatay Digong kontra dito, Alvin. Oo nga, siguro hindi rin naman natin masisisi yung mga taga-suporta ng ating Pangulo sapagkat makailang ulit na kang ika nga, parang ang interpretasyon nga ng marami, parang nagkuulokohan na eh. Oo. Pero tama rin yung sinabi mo kanina, Erwin, na ang gusto talaga ng Pangulong Duterte ay makamit yung pangmatagalang pangkapayapaan. Kaya kung nakapagbibitiw man siya ng salita, laban halimbawa kila Joma, salita lang yun pero deep Oo. inside, ang gusto talaga, peace. Parang isang ama, Alvin, yung tatay na galit doon sa kanyang anak na Suwail, pero pag maya-maya tinatanong, nasaan na yung anak mong Suwail? Oh, hinahanap sa asawa, nasaan na yung anak mo, umuwi na ba? Di ba? May mga gano'n na magulang, galit na galit sa anak nila, pero pag nawawala, hinahanap ng tatay yung anak na Suwail. Ay, oo, eksakto, Erwin. Classic example, Erwin, yung alibugang anak. Oh, correct. Diba? Bagamat naliligaw ng landas yung anak, matigas ang ulo, talagang sinusubog yung ama. Pero bandang huli, sandali lang naman yung galit ng ama. Pero bandang huli, hahanapan natin din yung kanyang anak. Ganyan si Pangulong Duterte. Ay, okay. Pakiulit ka, may bagong salita yun. Anong nalibog na anak, Alvin? Alibugang anak. Alibog. Alibughan. Oo, alibughang anak. Alibughang. Akala ko nalibog na anak. Oo, nalibog. The prodigal son. Ayaw yun. Okay. Alam mo naman, pasensya ka na. Medyo Bisaya tayo, Alvin. Kaya akala ko nalibog na may anak talaga. Meron, sabay, may mga anak talaga nalibog. Oo. Anyway. Mula, Erwin, itong pinakamalaking development. Patuloy natin tututukan. Mamaya mahingi natin ng reaksyon. Itong si Salpan, kapag mamaya may briefing din naman, Erwin, dito sa Palasyo ng Malacanang. Alright. Thank you, Erwin. Alright. Maraming salamat, Alvin Baltasar, ang aming pong Radyo Pilipinas Senior Correspondent dyan sa Malacanang. Aha. Yan. Eto, may mga nagre-react nito. Sana wag na. Wag nang kausapin si Joma Sison. Hay, nako. Yung mga gano'n, no? Mga reaksyon. Galit sila. Nalibog na anak. Nalibog ang brought Jack. Hindi nalibog ang anak. Nalibog. Diba? Ano ba? Alibog. Alibughang. Anong nalibog? Ano itong nalibog na anak? Anong malibog? Hoy! Hindi malibog! Alibughang! Anak ka ng baka naman talaga. Tirada nyo talaga. Ito na naman. Pag-usapan natin yung pistok, hindi yung kalibugan. Anak ka ng baka kayo talaga, oh. Hirap dito sa mga kausap natin, eh. Pag pumasok na ito mga sila Laumok, sila Brought Jack, mga Ricky Santana. Alibughang sa Tagalog, prodigal, yung lukulukong anak. O parang ganon yung NPA, CPP. Galit na galit ang tatay. Dahil sasagot-sagot, sasabat-sabat pa, ang daming kalukuhan. Pero hindi natin tiis ng tatay yung anak at hinahanap. At saka number 2, hindi ba pangako niya rin yan, di ba? Pangako niya na tatapusin niya na ang gera sa pagitan laban sa mga rebelding Muslim at sa CPP-NPA, di ba? Pangako niya ho yan eh. Besides, matagal niyang kaibigan na yung mga yan. Sabi nga ni Kuya Bongo, pag wala raw sila magawa, tinatawagan ni Presidente yung mga commander ng NPA dyan. Pupunta siya sa bukid, makikipagkwentuhan. O kita mo yan, mayor ka na, makikipagkwentuhan ka pa. Yan ba yan? Doon sa mga dilawan na hindi nakakaintindi at doon sa mga oposisyon na nagtatanong, bakit? Bakit patuloy ang taas ng rating nito? Ayan po yung kasagutan, no? Ilang beses na siya nagmura, ilang beses siyang pinahiya ni Joma Sison. Sige pa rin. Hahanap ng paraan para makausap ang CPP-NPA. Nasa linya si Dr. Ana Marie Tabunda, ang Research Director ng Pulse Asia. Magandang umaga, Dr. Tabunda, ma'am. Magandang umaga po, Erwin. Ay, ma'am, salamat po muli sa pasensya na kayo. Huwag ho kayo manawa sa amin. Talagang kami natuto at isang tawag lang kayo sumasagot ka agad. But anyway, doktora, ito pag-usapan natin.
yung survey ninyo ng December bago magsara ang taon, umakyat pa yung rating ng Pangulong Duterte to 81 from 76. Tanong ng yung iba, yung mga oposisyon, napataas ang kilay, doktora, parang hindi naniniwala. Pero yung mga supporter, yay, palakpakan. Kami sa media, ma'am, ang tanong, bakit? Despite the fact na alam naman natin, galing tayo doon sa sinasabi parang mini-inflation, ang taas ng mga bilihin, mga gasolina, tapos tuloy-tuloy pa rin yung batikos, yung mga extrajudicial killing. Why is it going up or why did it go up, Doktora? Kasi po, yung sa tingin namin, kaya naman siya bumaba noong September. Po. Bukod sa isang controversial remark, meron po yung mataas yung presyo ng mga bilihin. Aha, Tapos, aha. medyo hindi pa talaga stable yung supply ng rice. And ito pong December, bumaba na po. Bago pa po kami nag-survey, bumaba na yung presyo ng bilihin ng bigas. Yung pinaka-importante, bumaba presyo ng bigas. Aha. Meaning, nagkaroon ng stable supply. Bumaba rin po ang presyo ng ibang pagkain. At bumaba rin ang presyo ng gasolina at kuryente. So, maraming presyo pong bumaba. Kaya po, yung sa tingin ng tao, at least na na-address na po yung problema sa yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Natigil yung pagtaas. Tapos ang pinaka-importante po, ang pinakamalaga, yung presyo ng bigas at supply ng bigas. Doktora, sabi po ng ilan ng mga political analysts nung pag-upo po ng administrasyon na ito, let's wait and see, Erwin, mga 2 years, bababa na yan. Ganito po ba talaga ang trending na 2 years, hindi pa bababa ang mga pangulo? O may mga pangulo na tayo in the past na pagdating ng ganitong panahon, bumababa na ang rating nila? Yung 2 years, matagal po yun. So, bali po yung unang pangulo na matagal bago bumaba po yung rating ay yung nakaraang pangulo, si President Aquino. Aha. Pero ang kaibahan po ni President Aquino at ni President Duterte po ay ito po, may mga controversial statements si President Duterte. Wala naman pong ganun si President Aquino. Kaya siguro mas nakakagulat para sa ilan yung patuloy na mataas yung performance ratings niya. Na kahit siguro matagal silang mataas, medyo si Presidente Aquino bumababa na ng konti nung pangatlong taon. Pero hindi ho nakakagulat masyado yon kasi nga po Wala siya mga controversial statements. wala po. Oo. Si Presidente Duterte po meron. Kaya So, po nagugulat yung iba. so parang, will you agree, ma'am, na parang Teflon ito na hindi tinatalaban? Yung mga ganyan ay hindi tumatalab. Actually, ma'am, mga batikos o yung mga sinasabi niya. Parang, will it be safe to say now, ma'am, base sa inyong observation, na nasasanay na mga tao sa mga statements ng Pangulo? Mukhang nang simula pa lang. Hindi talaga tumagal para hindi sila kinailangan magtagal. Yung karamihan po. Pero meron kasi ho tayong mga kababayan na hindi humasanay-sanay. So, pero yung karamihan po, yung ating Class D and Class E, parang simula pa lang, sanay sila. Na, minsan may masasabing medyo mabigat na bababa sandali. Tapos, akit din po uli. So, medyo Teflon siya sa batay po sa nakaraan no? Hindi ko pwede sabihin tuloy-tuloy na Teflon to, no? Mahirap po. Baka magkaroon ng panahon na pag pinagsama mo yung mga economic development, political development, hindi natin masasabing kaya niya to dalhin hanggang dulo ng kanyang administrasyon na kahit anong sabihin niya. Pwedeng talagang siya ay malaki ang kanilang they really inaalaw nila na ganyan siya. Hindi yan madadala ng iba. Consistent yan kasi sa character niya. Hindi siya peke. Hindi siya
pag hindi consistent sa character, nakikita nila yon. Eto, consistent sa character, tapos hindi naman sila nagte-take offense po. Oo. Kasi po, sanay naman po sila sa mga ganyan sa Oo. kanilang neighborhood. Marami silang kakilalang ganyan, kapitbahay na ganyan. Okay. So, hindi ho sa kanila bago yung ganyan. Bago po siguro na presidente, no? Pero marami silang kilalang ganyan. Ayun, very well said. Dr. Ana Marie Tabunda, Research Director ng Pulse Asia. Ma'am, maraming salamat sa information. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Salamat din po sa inyo, Erwin. Thank you po. Samantala bayan, cambio tayo dito sa aking kaibigan na si Attorney Bruce Rivera. Ito po talagang solid Duterte supporter ito. Pag ito may sinabi ka sa harap niya about Duterte, magdiskusyon kayo hanggang bukas, ha? Ito ay gusto ko makakausap makaharap ni sino ba yung singer ng Apo Hiking matanda? Sino ba yun? Si Jim Paredes. Si Jim Paredes. Ito gusto ko makaharap ni Jim Paredes para tingnan natin kung anong mangyayari. Hindi siya atrasan itong Attorney Bruce na. Attorney Bruce Rivera, good morning! Good morning po, Sir Erwin. Good morning po sa inyong mga tagapakinig. Takos ko lang din mag-radyo. Oo nga. Anyway, pinapakinggan kita. Atin-atin lang. Baka makarating doon sa mga amo mo doon. Pero pinapakinggan kita. Oo, natuwan-tuwa ako. Anyway, attorney, kaya ako tumawag sa'yo, ha? Kasi itong sabi ng Pulse Asia, last week, na magsasara lang taon, umakyat pa ang rating ng Pangulong Duterte. Ikaw bilang kilalang supporter ng Pangulo, ikaw ay dyan sa front line dyan. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi natitinag at tumataas pa despite the fact na may mga controversial sa sinasabi na binabatikos na dahil wala na rin talagang control ang bunganga nito, mga simbahan, binabatikos. Tapos, bakit patuloy nandyan ang mga Duterte supporters? Pakipaliwanag nga para sa pangkalahatan na bakit hindi natitinag, bakit tumataas pa ang rating ng Pangulo? Tama po yan. At sa akin po kasi dati, sinasabi nila, sikat lang daw si President Duterte dahil may mga vloggers daw na nagbibigay sa kanya ng popularity. Pero alam mo naman hindi naman tayo ngayon, hindi na tayo masyadong united na gano'n. Pero President Duterte still has the rising pa rin ng kanyang popularity. Simple lang naman yan, Sir Erwin. Iba kasi yung manufactured yung image sa authentic na image. Authentic meaning totoo. Si President Duterte kasi, kahit sabihin na natin, yung bunganga niya, hindi makontrol, minsan talagang iinisin ka niya at talagang alam natin yung iba doon, nananadya pa minsan na gano'n. Pero nung tumakbo kasi siya, hindi naman niya tayo pinamisa na magiging mabait siya, na hindi siya magmamalbito. Sinabi niya sa atin, he was very clear na sa simula pa lang that I will do this, I will do that, I will, it will be a bloody war on blood. Hindi ako magiging santo, kasi hindi naman talaga ako santo, pero I will practice good government. So you mean to say, Attorney Bruce, dahil nagpakatotoo siya? Oo, ganun lang kasi ang nakakainis kasi sa mga politiko, kung magpapromise sila ng isang bagay na o kaya magpapakita sila pag mabait sila, pero malalaman natin, iba sa kanilang ginagawa. Si President Duterte kasi common na tao Alam mo yung hindi siya mayaman, hindi siya yung parang mga Bisaya tayo na yung barabaran, alam kahit may maganda ang buhay, pero down to earth. Ganun yung ganun yung approach sa sarili niya. So, hindi niya sinatago yung pagiging minsan-minsan failure sa mga babae. Hindi niya tinatago yung minsan-minsan yung mga style niya na siyempre yung mga pabalang na sinasabi. Yung mga Pilipino, nakikita nila na itong taong ito, pag sinasabi niya ganito, alam natin minsan joke. Meron siyang gustong sundutin. Pero attorney, bakit ang mga dilawan hindi nila naintindihan nyo? Pag sinabi niya, ganito gano'n, parang gusto na ipako si Duterte sa krus. Bakit yung mga supporters, yung karamihan na sumuporta kay Duterte, naintindihan siya? Kasi yung charm niya yung charm niya kasi na
dinig natin, or ibig sabihin na that's the reason why we voted for him. Ang mga dilawan kasi wala silang makitang ititira, wala silang masasabi natin very solid flaw kay President Duterte na pwede nilang i-attack ng i-attack kasi he is doing very good with regards to managing the country. Wala, masasabi natin, may mga sense lang naman ganito, but it's not his fault. But sometimes the fault of his cabinet, sometimes may mga third factors. Pero all throughout, makita mo, he's a working president. Kaya kahit na matulog na lang siya, issue sa kanila, di ba? Kaya wala silang makuha, kaya binabantayan na lang nila yung salita. Alright. Kasi yun lang. Talaga. Okay. Alright, attorney, panghuling katanungan na lang, sir, before we go on a break. Ano reaksyon nun ninyo? Si Senator Trillanes, tinawag po ang Pangulo na crazy. Baliw. Alam ko, nakakawa ako kay Senator Trillanes kasi di ba patapos na yung kanyang career. Siyempre, nagpapapansin na lang yan kasi pagdating ng 2019, tapos na yung buhay niya. Di na siya ordinaryong tao na siya. Pwede mo na lang siyang duraan sa gilid. Alam mo, he just wants relevancy. Kaya minsan, pinapatulan ko kasi naawa din ako. Kasi, pagdating Pinapatulan mo, attorney, dahil naawa ka. Oo, naawa. Kasi siyempre, nagpapapansin eh. Oo. Kaya parang sige, bigyan ko pansinin na yan. Pero kasi alam natin at alam niya na nandito na lang siya. Anyway, Attorney Bruce Rivera, thank you for your time. We really appreciate. Mag-uwi kayo manawa, Attorney Bruce. Magandang umaga, mabuhay ka, Attorney Bruce Rivera. Mabuhay ka din po kayo. Thank you. Kita mo? Pinapatulan na lang ni Attorney Bruce dahil naawa. Ay, Diyos ko po. Ay, sa ating pagbabalik, ang political analyst, kunin natin ang opinion. Ano ba ang, bakit? Break muna tayo sa lumi. Bakit? Despite the fact, yung mga pinagsasabi niya na nabubwisit ang karamihan, pero tumataas yung kanyang rating. O ito pa, sinabi niya, ubusin niya, pag nakita niyo yung NPA, barilin niyo yung NPA. Pero ngayon, tingnan mo, back channeling. Kaya dapat kausapin. Talagang ito ang pakiramdam talaga kasi ng Pangulo, siya yung ama. Ito mga NPA, mga suwail na anak. Pero saan ka ba makita? Hindi natitiis po ng ama yung isang suwail na anak, di ba? Hahanapin at hahanapin. Hahanapin. Kaya bayan, wag na kayo kung kayo ay Duterte supporter at medyo napapatasan at medyo na sama-sama ang loob ninyo. Wag na ho. Isipin nyo na lang na si Tatay Digong ay isang tatay. Yung mga suwail, gano'n naman sa pamilya, di ba? Yung mga mababait na anak, bakit makakausapin pa ni tatay yung suwail na yan? Bakit bibigyan pa ng dapat tayo na maghati-hati mga kapatid dyan sa pera na yan? Bakit pati yung anak na suwail na naglayas naman, binenta yung sasakyan, binenta yung ganito, hindi tinapos sa pag-aaral, nagpasarap-sarap na, pumupunta lang pala ng nightclub, hindi nagtapos ng kolehiyo, padala ng tuition si tatay. Dapat hindi nabigyan ng mana yung hayop na yan. Wala akong magagawa anak niya ho yun laman at dugo niya rin kapatid yun. Ay, nako. Anyway, bayan, sandali lang. 11:05, dyan lamang ho kayo. Oras sa buong kapuluan, alas 11:09 na ng umaga ng Martes, ika-15 ng Enero 2019. At nasa linya po ng aming telepono ito, talagang idolo ko ito at ginagalang college pa man ako nariyan na ito. Si Profesora Clarita Carlos, political analyst from University of the Philippines. Magandang umaga, Profesora Carlos, ma'am. Hi, good morning, Erwin. Oo. Ma'am, mabilisan lang. I know you're busy. Pulse Asia rating sa Pangulo, trust rating went up from 76 to 81 plus 5 points. Closing na po ng 2018 despite the fact na may mga controversials and mga statements about priest, about church. Pero tumaas pa ang kanyang rating. Why is this so? Base po sa inyong pag-aaral, what is happening here, Prof? Yeah, the quick explanation is that there are several publics. There is no one monolith public. So, yun talaga nagsusuporta sa kanya from the beginning. Nasa, upwards of 87 ato 88 noon.
they continue to support him whatever he does, whatever he says. Yun namang hindi nagsusuporta sa kanya, Erwin, whatever he does, whatever he says, will continue not to support him. Ganun lang yung disaggregation ng public. Because itong mga polls na to, hindi naman nagtatanong ng why. So, puro conjecture lang ang sa ating why. Aha. Yeah. So, the numbers that you're seeing, which is really remarkable, kasi pang ilang year na ba niya? Third year? Fourth year? Almost, third year. Oh, yes, ma'am. Almost third year. Alam mo, yung mga iba, like, hindi ba si Macron ng France, ang taas-taas ng rating niya. Nandun siya ngayon sa sobra na siyang baba. Sa kangkungan. Oh, yeah. Which means, nagkakaroon ng disaffection yung tao, tapos mga failed expectation. So, ang nakikita natin sa numbers na to, if they had been scientifically generated, and I suppose they were, ay marami pa din na nagsusuporta sa kanya, which is well and good. Kasi, like, papasok na naman yung train 2, and you really need political capital to make that happen. Get support. So, ibig sabihin, Profesora, hindi nababawasan yung suporta niya na yung bumoto sa kanya noong 2016, they are still there. Hindi po nababawasan, nag-dwindle ang number niya? That is my hypothesis. Kasi all things being equal, that is usually the case. That when you start supporting a person like ikaw, Erwin, miski anong gawin mo, magtatalong ka niyan kung anong sinasabi mo, dahil sinusuporta na kita in the beginning and malalim yung pagsuporta sa iyo, deep support, hindi yung support na nagsuswing. No? Oo. So hindi ito swinging support. Ito yung, yung dedicated support. Then I will continue to support you until 2022. Yung mga sinasabi niyo, yung talagang dedicated support, saan makikita ito? Anong class ng society ito? Is it CDE? Is it nasa AB? I'm sure it's across the board, no? Because as I said, you have 107 Filipinos and they can be located, with different attributes. Pwede siyang nasa elite group, pwede siyang nasa lower SCS, but more likely, ang sa pantahan ko, nasa CDE siya. All right. Ma'am, another question. I'm sorry, I lied to you kanina. Sure. It's a breaking news right now na the President ordered daw a back-channeling talks with the CPP-NPA through Mr. Andal, yung nasa MTRCB. Ano po yung reaction niyo rito, Prof? Again, don't talk to them anymore. Hindi ba? Nasabi na natin sa previous, just enhance the local development councils kasi that is the local peace councils, rather. These people are too distant from what is happening in our country, Erwin, and it's inutile to really talk to them. I don't know if it's goodwill, siguro, pero magsasayang na naman ang salapi ang pagpunta dyan. Just dedicate all efforts to the local peace councils because they're the ones that matter. Panghuli na lang, Profesora, road board abolition. Ang Senado, they want it abolished now. Pero ang Congress, parang ayaw nila. Alam naman na gatasan itong road board ng mga politiko, lalo na ng mga lawmakers, Prof. Yeah, yan talaga yung nakakalungkot, no? Like kami dito sa UP, talagang ang hirap-hirap makakuha ng konting salapi. Tapos yan kung magwaldas sila ng salapi natin, Erwin, tax money natin yan, by the way, no? Right. Ay ganyan na lang. So, let's abolish it if the reason for why it was created is no longer there. Diba? Profesora Clarita Carlos, ma'am, maraming salamat muli. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Good morning, Erwin. Ayun malinaw. Meron daw po kasi mga supporter, kagaya ho ninyo, kahit ano pa sabihin ni Pangulo dyan, naintindihan nila. Dahil yung support na solid from the very start, dito ako kay Duterte. Nung araw na bagong mag-2016, pinakinggan mo si Duterte, iboto nyo ka kung gusto nyo ng pagbabago. Kung ikaw ay nagsabi, okay ito, ayun na yun, hindi nawawala na yung suporta mo. At kung ikaw ay patuloy yung sumuporta na marinig mo siya na sinabi niya, pag ako binoto nyo, dadanak ang dugo. No. Do not do drugs. I will kill you. Kung yan narinig mo at sumuporta ka pa rin sa mama na yan, yun na yun. Hindi na nawawala yung iyong tiwala sa mama na yan. Yung trust, kaya ipatuloy na namamayagpag at hindi bumababa ang rating. At patuloy, dahil sa, at ikaw rin na sumusuporta, kahit na ilang beses niya pinagmumura ang CPP-NPA na sabi niya patayin niyo pag nakita niyo yung NPA. Pero ngayon, dahil may back-channeling talks na naman, at ikaw sumusuporta na naman sa kanya, ikaw yun. Kasama ka dun sa ilang milyon na solid na hindi nawawala ang suporta sa Pangulo.
Dahil naniniwala ka, ito lang ang tao na makapagpabago sa bayan, na makapagdadala ng magandang kinabukasan. At hindi lang yan, meron pa siyang kasama na sana idalhin natin sa Senado na sigurado para tuloy-tuloy ang mga programa, proyekto ng Manong Digong Duterte, ng Tatay Digong. Nasusuportahan siya sa lahat ng kanyang adhikain, programa, plataforma, all the way hanggang 2022. Kahit wala na ang Pangulo, ay nariyan pa rin, parang ramdam mo pa rin dahil sa mamang ito. Pag ito, binitbit natin sa Senado. Kaya dalhin natin sa Senado sa 2022 ang mamang, sa 2019, next year, ang mamang ito. Ay para sigurado na, di ba? Tuloy-tuloy ang programa ni Tatay Digong. Ay teka muna, nasa linya po ng aming telepono si Kuya Bongo. Magandang umaga po, Kuya Bongo, sir. Magandang umaga, Boss Erwin, at magandang umaga po sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ay, matanong ko lang kasi may breaking news kanina, Kuya Bong, na ang Tatay Digong daw ay may inatasan na naman si Mr. Andal ng MTRCB na mag-back channel na ayun na naman sa CPP, NPA, NDF. Eh di ba, galit na itong Tatay Digong kay Season, pero ngayon lumambot na naman ang puso. Isa may mga ibang supporter na medyo nagtataasan ng kilay. Bakit na naman daw ganun ang Pangulo? Eh paliwanag ko na lang, walang iniwan sa isang ama yan. Pag may anak na suwail, hindi natitiis ng ama, kakausapin pa rin suwail. Kahit yung suwail, binibigyan pa rin ng mana. Ganun ho ba talaga ang Pangulo? Gaano ba kalapit ito mga NPA sa Pangulo? Nung mayor pa yata siya, di ba, nagkakape kayo, maakyat kayo doon sa kampo nila para magkape-kape lang, Kuya Bong? Alam niyo po, based on my experience lang, no, sa nakaraang 20 years kay Pangulong Duterte, ilang beses na po kaming umakyat sa bundok. Hindi lang po sa Davao City, Opo. kundi sa Agusan, sa Surigao, at sa General Santos City, sa South Cotabato, lahat po ng bundok na yan, ay inakyat na namin noon yan. Kaming dalawa lang po, walang bodyguard, walang armas. Aha. Kasi kinukuha namin yung mga sundalong at pulis na kanilang mga binihag. Aha. So, ibig sabihin, kami po ay nagtiwala sa kanila noon at pinagkatiwala namin ang aming buhay sa kanila na hindi kami gagalawin. So, mataas yung tiwala ni Pangulo sa kanila noon. Subalit, ganito po ang nangyari. Alam nyo, nung umupo siya bilang Pangulo, binigyan niya po ng representative or pwesto po yung ilan sa mga nasa leadership po nila. Kaliwa. Gusto niyang magkaroon na po ng reconciliation. Mhm. So, binigyan niya yung pwesto ng DSWD, binigyan niya po yung DAR, and even NAPSI. So, ibig po sabihin nito, ay si Pangulo talagang inaabot niya ang kanyang mga kamay. Aha. Hindi naman po maiwasan na hindi naman kontrolado ni Pangulong Duterte ang Kongreso and Commission on Appointments kung i-confirm po nila yung mga itinalagang secretaries. At hindi lang po secretaries yan, marami pa pong iba nasa baba na pwesto. Ibig sabihin, talagang inabot ni Pangulo ang kanyang kamay sa kanila para mag-reconcile na tayo. Subalit, noong mga nakarambuan, kinikriticize po siya, binabanata na po yung administrasyon niya. So, umiba naman po ang istorya at ihip ng hangin. Aha. Pero alam niyo, subalit si Pangulong Duterte, sabi ko nga sa kanila, naintindihan ko kayo, naintindihan ko rin po si Pangulo. Ang sinabi ko, wala na pong ibang leader na pwede niyo kausapin at naintindihan ang problema, lalong-lalo na po ng masang Pilipino. Kung kayo po ay pinaglalaban niyo po ang masang Pilipino, mas pinaglalaban po namin ni Pangulong Duterte ang masang Pilipino. Wala na pong ibang leader na pwede niyo kausapin. Kaya ibig ko sabihin dito, pag pinalampas niyo itong termino na ito ni Pangulong Duterte, mahihirapan na po kayo. Siya lang po yung nakakaintindi. At kilala ko si Pangulong Duterte. Anyway, nung nandun po kami sa Masbate, narinig ko po si Pangulong Duterte. Sabi niya, masakit sa loob niya na merong sundalong namamatay. Sakit rin po sa loob niya kung meron namang rebeldeng namamatay. Kasi para sa amin ni Pangulo ay mga Pilipino rin ang mga yan.
Sir, kung kayo po ang tatanungin, mas nanaisin nyo, you've been with the President for the past 20 years of his life, ay kung kayo ho ang tatanungin, mas nanaisin nyo ba na makipag-usap na lamang o girahin ang NPA, CPP-NPA? So far po, nakipag-usap na si Pangulo Duterte, bumayong sa MNLF, sa MILF, so wala na pong digmaan laban sa kanila. Correct. Nasa talking table na tayo, kaya nga magkakaroon tayo ng plebisito sa darating na January 21 sa BOL sa Mindanao. Subalit ito sa NPA naman, siguro marahil, gaya na sinabi ko, sino ba namang Pilipino gustong pumatay ng kapwa Pilipino. Ang iba dyan, mga inosente ang mga yan, medyo ayaw naman makipag-gera talaga ang mga yan yung mga rebelde. So ako naman, kung may pagkakataon pa sa panahon ni Pangulong Duterte na mag-usap, maaaring posible po. Pero na kay Pangulong Duterte na po ang lahat yan sa usapang kapayapaan po. Kuya Bong, kahapon ho, may iba tayo, no? May sunog na naman dito sa Maynila, may mga nasunog na naman. Ano ba talaga ang problema rito, sir? Ano, substandard? Hindi ba pwedeng check-upin ng mga local government units na, di ba, bago tayo maggawa ng mga bahay, kailan may mga building permit, dapat yung yung tamang kilalalagyan ng iyong tahanan, hindi kung saan-saan na lang pawardi-wardi magtayo tayo ng bahay. Kaya minsan ang problema, sabi nyo, hindi nakakadaan ng bombero dahil yung bahay niya wala sa ismet, etc., etc. Ito po ba, sir, may pag-asa pa? May nakikita ba may pag-asa na ito mga building code natin, yung pagpapagawa ng mga bahay ng mga kababayan natin na susunod naman sa batas? O wala tayo mga batas na ganun pagtayo-tayo, pagdating sa pagtatayo ng mga bahay at kung ano mga materialis na ang pwedeng gamitin? Kuya Bong. Kahapon, no? Kahapon na madaling araw, pinuntahan ko po yung nasunugan dyan sa Tondo. Oo nga ho. Oo. 231 at saka 221. And then tumuloy rin po ako sa May Baseco dahil may halos magkasabay na sunog naman sa lungsod ng Maynila. Then kahapon ng tanghali, habang papunta po ako ng madaling araw dun sa Baseco at saka sa Tondo, nasalubong ko yung mga bumbero. Yung pala mga bumbero ay papunta ng Bulacan dun sa Ubando. Oo. May nasunog naman doon sa Ubando na mga about almost 200 families po yun. Oo. Kaya pinuntahan ko po kahapon ng ng tanghali yung mga nasunugan naman doon. Kadalasan po sa mga nasusunog ay yung mga illegal settlers. So talagang yun po ang gusto ko isulong, itong fire safety measures and prevention, no, para paano po ang dapat nating gawin para mapigilan ito at maturuan sila ng tamang paraan, lalo na po itong illegal connection po, no. Kadalasan po ay doon po nag-uumpisa yung mga sunog at napakahirap pa naman, dikit-dikit yung mga bahay. Ang ibig ko sabihin, tulungan na lang po natin sila. Kung sa mga kumpanya po ng nagpo-provide po ng mga kuryente, ay tulungan na lang natin sila para bigyan natin sila ng maayos at safe na koneksyon sa kuryente. Sir, sabi nga nila March 1 pa daw ang fire safety month, pero wala pa, parang fire safety na ngayon ay yung sunod-sunod na sunog araw-araw. Kayo parang hilong talilong binibisita niyo na para bigyan ng ayuda, kaya nga kayo natawag pala na ambisyo ay magserbisyo. Paano ho pagdating ng fire prevention month ito? 2, 3 sunog pa kada araw ang nangyayari, Kuya Bong. Kaya nga po, umpisa na naman ng summer, mainit ang panahon. Yun mga kadalasan nagkakaroon ng sunog. So magtulungan na lang po tayo, sana ma-prevent natin itong sunog. At ang pinaka-importante po rito ay walang masaktan at walang mamatay po sa sunog. Para sa akin po, importante yun. Kasi yung mga gamit, nabibili naman natin. Yung buhay po ay hindi natin nabibili. So kahapon nga po, pinuntahan ko kagad yung sa Ubando. At pinakiusapan ko po yung NHA na puntahan nila dahil yung lugar pala ay sa pribado. So, kailangan po nila na meron silang relocation site po sana doon. And then yung local government naman ng Ubando, nag-offer po sila, meron daw silang lupa na pwedeng pagtayuan po ng housing doon sa lugar.
Maraming salamat po, Kuya Bongo. Ang bisyo ay magserbisyo. Thank you, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Boss Erwin. Maraming salamat. Aha. Alam ko, si Maiko nagsusumba yata. Ipasok mo nga ito. Ito ang gawin mo. Kasama ni Maiko pagsusumba si Engineer Rolly. At saka si Julius de Samburon. Nagsusumba sila dyan pag umaga. Ayun. Ayun. Ay, mahaba pala yan. Akalain mo yan. Oo. Pero baka hulihin tayo ng Facebook. Easy lang, easy. Oo. Ay, dire-diretso tayo bayan. Oras alas 11:26 ng umaga. Sa ating pagbabalik. Itong lintik na roadboard na ito na inutil pa sa lahat ng inutil. Ito ay gatasan lang ng mga politiko eh. Dito na pupunta yung mga road users tax natin. Pag nagpa-renew ka ng driver license, napupunta dyan. Pag nagpa-renew ka ng mga lisen, ng mga plaka ng motor mo, ng mga kotse, napupunta dyan sa lintik na yan. Hindi mo naman napapakinabangan. Hindi yung tayo nakikinabang dyan. Ang nakikinabang lang dyan ang mga politiko. Lalong-lalo na mga mababatas. Ay dapat buwagin na yung lintik na yan. Oras alas 11:27, wag ho kayong bibigay. Magbabalik agad ang Tutok Erwin Tulfo. Aha! Ay, alas 11:30 ng umaga. Habang tayo po ay kahimbingan ng tulog kagabi, yung amin pong masisipag na news team, ha? Sila Marlouie, si Alex, at saka yung kanilang cameraman doon, si Melchor, ay nag-iikot-ikot po para ihatid ang mga balita habang tayo tulog kagabi. At ito po ang nangyari. Isang awol na pulis patay matapos pagbabarili ng riding in tandem sa harap mismo ng kanyang bahay sa Barangay Kaligayahan kagabi. Ang motibo sa krimen patuloy na inimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Narito ang report. Bakas pa sa gilid ng kalsada, ang mga dugong tumagas mula sa katawan ng isang lalaking tinambangan sa labas mismo ng kanyang bahay sa Bistecville 2, Barangay Kaligayahan, Quezon City kagabi. Kinilala ang biktimang si Glenn Bognot, 34 anyos at isang dating pulis. Bali itong victim natin is nagpapahinga dun sa harap ng bahay niya, parang nagpapahangin lang. May dumating pong dalawang tao na allegedly nakamotor at tinanong siya kung siya ba si Glenn. Nung sinabi niyang, opo, ako po si Glenn, yun na, pinagbabaril na siya. Kwento naman ng isang kapitbahay, nagsisigarilyo lamang sa labas ng bahay ang biktima nang lapitan ng isang riding in tandem at sunod-sunod na paputukan ng baril. Merong bigla na lang putok, bali 5 lahat siguro yun. Tapos naitakbuhan kami sa loob eh. Malaki daw yung angkas. Tapos yung mataba yung rider. Agad namang tumakas sa mga sospek habang mabilis na dinala ng mga kaanak sa ospital ang biktima pero tuluyang ning binawian ng buhay. Ilang taon din naging pulis si Bognot na may ranggong PO3. Pero natanggal siya sa serbisyo dahil sa pag-aawol. Yung victim po natin is formerly PO3 to siya, police officer. Naka-assign po siya dati sa Station 4. Pero bago siya na, galing na siya ng anti-carnapping ng QCPD. Bago siya nag-aawol. Ayon naman sa kaanak, sa ngayon ay nagtatrabaho na si Bognot bilang isang call center agent. Blanco rin daw sila sa naging motibo sa krimen. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga salarin gayon din ang dahilan sa pagpatay sa biktima. Actually sir, under follow-up pa hanggang ngayon. So hindi pa kami pwedeng mag-comment about doon kasi hindi pa namin alam talaga kung anong nangyari. Anong possible motive talaga na nangyari sir. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Ay, nako, bayan. Kaya hindi pa po masagot ng PNP kung ano hong motibo yan. Eh, syempre, tapos ka na sa serbisyo, di ba? Meron sigurong something yan. Oo, baka yung mga hawak niya dating kaso. O baka yung mga naipakulong niya, nahuli niya. May mga nagsasabi naman dito, nagko-comment, baka sa droga related. Pero call center agent na ito, may trabaho naman eh.
Oras natin alas 11:34. Ito pag-usapan natin itong road board. Ang road board po ay isang ahensya, hindi naman ahensya actually, kundi isang grupo po ito kinabibilangan ng iba't ibang mga opisyalis ng iba't ibang ahensya para planuhin at sabihin kung saan dadalhin yung kanilang perang kinikita galing sa mga road users tax. Bilyon po ito. Ngayon, akala ng lahat napupunta nga sa paggawa ng kalsada yung pera nito. Unfortunately, napupunta nga sa kalsada pero mga dispalinghagong kalsada naman. Parang lumalabas, ginagawang gatasan lang ito ng mga politiko. Kaya ang Senado, pina-abolish na ito. At nung panahon ni, in fairness, ni Speaker Pantaleon Alvarez, pinabubuwag niya na rin ito. Pero pagpalit po ng liderato dyan ngayon sa Kongreso, medyo nagbagong ihip ng hangin ng Kongreso. Ayaw na nilang ipabuwag itong road board. Ang tanong, bakit? Kung yung mga kasamahan nyo sa Senado, ayaw na nila, pinabubuwag na ito. Pati ang Malacanang, pinabubuwag na ni Pangulong Duterte ang road board na yan. Dahil obvious na obvious, mga magnanakaw, ginagawang gatasan lamang yung road board na yan ng ilang politiko. Bakit naman hindi ho kayo papayag na buwagin na ito? At yung pera, idalhin na lang sa National Treasury at DBM na bahalang magsabi, iyan ang para sa'yo, iyan ang para sa'yo. Kasi ngayon, kahit sinong impacto lumapit dyan, binibigyan. Ay, ang Pangulo na po nagsabi, buwagin na yan, road board na yan, dahil wala namang tibay na maasahan dyan, puro konsumisyon. At yung pera napupunta lang sa bulsa ng iilan. Nasa linya ng aming telepono. Ito talaga napakasipag na ito gusto ko makita maging senador din sa 2022. Kaya hinog na ito pwede nang tumakbo ito Bobotohin ko ito. Hindi lang isa, 2 beses kong botohin ko. Pati kamay ko boboto. Yung pipirma, yung isi-shade ng kanang kamay, tapos magki-fingerprint yung paa ko. Yung hinlalaki. Commissioner Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Erwin. Thank you for your kind remarks. Magandang umaga sa nakikinig sa atin lahat. Totoo naman yun. Sa 2022, kung ayaw mo, ako magpapile para sa'yo, whether you like it or not, hinog ka na. But anyway, dito ho tayo, yung road board na ito, matagal na pala itong ginagawang gatasan. Ang Senado, approve na sa kanila na buwagin ito. At yung dating kongreso sa pangunguna ni Speaker Pantaleon Alvarez dati, pinabubuwag na ito. Ang Pangulo, suddenly, pinakahuli nagsabi, ibuwagin na ito. Pero dahil nagbago yung liderato ng kongreso, ayaw pabubuwag ng kongreso. Anong ibig sabihin ito, Commissioner Greco? Well, tayo susunod lamang sa direksyon ng ating Pangulo. So dapat po yan buwagin. Kung dapat masusing investigasyon po yan para malaman ng tao ang talaga nangyayari po dyan sa road board. May presenta rin na rekomendasyon sa Pangulo. Ang problema kasi, sir, ginagawang milking cow lang pala ito for the past several years na. Kung meron mang napupunta sa kalsada, substandard yung kalsada at madaling mabiyak dahil nangungumisyon si congressman, nangungumisyon si ganito, si ganon. Talagang napupunta doon sa kalsada, commissioner. Tama po yan kasi parang nagiging additional requirement yung road board na pasado na sa Kongreso. So, kaya ang Pangulo pinatatanggal po talaga yan Pwede mo bang mag-imbestiga kayo? Habulin yung mga mambabatas, kung ano ho ito, legislative ho ito? Pwede ho, pagka napatunayan at nakita na meron silang conspiracy dun sa mga road board employees at mga directors, undersecretary, na mga substandard projects, mga projects, pondo nila. So,
madadamay po sila sa investigasyon. Sir, maiba tayo. Curious lang ako. Napag-usapan natin ito before. Ito pong Governor Kua ng Catanduanes. Kayo ba yun nag-imbestiga dito at naglabas ang ombudsman ng suspension for 6 months kay Governor Kua ng Catanduanes? Kaya nag-originate ba sa inyo itong kaso na ito, sir? Hindi ho, nasusundan ko lang yung kasong yan at nabalitaan ko rin yung pinaka-suspende, I think this week, ni Governor Kua. Oo, 6 months. Pero, so kayo sir, kahit pero kayo ba pwede rin mag-imbestiga kahit elected officials sila and then you can recommend to the ombudsman a filing of cases against these elected officials? Hindi ho kami pwede sa mga local government tsaka sa mga legislative. However, pag nakikitaan namin na presidential appointee, may conspiracy sa kanila, then we can, that will be part of our investigation. Ang pera sa kanila, sila ang mastermind. Then give to the president. Now, pwede na kaming inekta namin sa ombudsman din. Alright. Commissioner Greco Belica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Sir, maraming salamat muli. Magandang umaga. Thank you, sir. Salamat, Sir Erwin. God bless. Bakit hindi pa buwagin yan? Sige nga, ang Kongreso na lamang po ang hindi pumapayag. Pumayag ito dati noong panahon ni Speaker Alvarez. Pero pagpalit po ni Speaker Gloria Arroyo, binawi na naman, hindi na raw muna ibubuwag. Ay alamin nga natin kaya ito, paborito ko ito. Si Tito Sen, Senate President Tito Soto, magandang umaga, sir. Ay, good morning, Erwin po, Erwin. Magandang umaga po. Opo. Erwin, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bilisan ko lang, sir. Alam kong busy kayo. Ito pong road board, okay na sa inyo dyan sa Senado sana okay na rin dati doon sa inyong counterpart ni si Speaker Alvarez. Pero suddenly, pagpalit po ni GMA, nabago na naman yung mga bataan niya doon. Ayaw na naman daw ipabuwag ito. Ano ba talaga, Senate President, sir? Huwag na yun. Po? Buwag na yun. Abolish na ba na yun? Technically, abolish na yun. Sapagkat sa Senado, ang ginawa namin, inadapt namin yung House version ng batas. Oo. Kung binabawi nila, katulad nun, binabawi nila. Si Speaker GMA na ang namumuno. Hindi ganun kadali yun na sabihin binabawi nila kasi na-abduct na namin. Anyway, at saka sinabi ng palasyo sa kanila, sabi ng presidente, gusto niyang i-abolish yan. Bakit magmi-meeting pa raw po sina Majority Floor Leader Andaya at sika si Senate Majority Zubiri, magmi-meeting pa raw mamayang gabi hinggil dito? Magmi-meeting lang. Ang resulta ng caucus namin kahapon sa Senado is ang stand talaga ng Senado, majority of us, wala naman talagang kumontra, wala akong narinig na kumontra. Sa amin is technically, abolish na yun, inadapt namin yung House version. Ngayon, kung sakasakali lang, si Senator Subili lang naman ang nagsabi, saka sila si Majority Leader Andaya nag-usap. Sabi nga nila, ay pag-uusapan lang at baka daw merong silang gustong i-amenda doon sa original na version, sabi namin, hindi kami papayag na tumawag pa ng PICAM. Yun. Siguro, ang pinakapaganda nito, magkita na lang kayo unofficially, tapos mag-usap sila, ano ba yung gusto ninyo kasi? Ganon, di ba? Kung meron silang napag-usapan na ganon, ilagay nila in writing. At parang parang tinatawag doon parang paper PICAM. Pwedeng i-adapt. Wala nang delay. Kasi ang kaba namin, at kaba ng mga kasama ko, ini-air ko yung mga sinasabi ng mga kasama ko, ang sabi nila, pagka pumunta kami sa PICAM, pumayag kami na i-PICAM, pwedeng mai-dribble na yan. Tama. Nangyari na yan Abuse Act, nangyari na yan sa kung saan anong araw pa. Kahit yung FOI, nangyari yan binasa na Senado pagdating nung pipirma dapat ang speaker at saka doon sa yung speaker ng panahon na yun merong incident na inabot ng adjourn sine die.
Yun At saka- na-ratify pa yun, ha? Oo. Ito, by kami. Delikado. Ay, tsaka pag BICAM, outnumbered ho kayo doon, di ba? Numbers game yan. Hindi. Sa BICAM, lang naman kami. Kung, let's say, 5 ipadala namin, kahit 10 ipadala nila, hiwalay, separate voting yun. Voting separate yun. Walang problema yun. Pero Tito Sen, tingin ho namin, mga ordinaryong mamayan, panahon na talagang buwagin ito. Kayo ba, ganun din ang pananaw ninyo na talaga ginagamit lang gatasan ito ng ilan? Oo, masyadong naabuso yan. Sobrang naabuso. Maganda intention sana nung araw, pero naabuso eh. Oo. So, Paano na lang ngayon, sir? Sana kukuha yung mga local government officials natin na pagpapaayos sa mga kalsada nila ay kung wala na road board na dapat sila nagre-request dyan. Pero ito, mababantayan na. Pagkat ang mangyayari dyan, hindi road board ang may diskarte. Yung pondo na nakukolekta ng road user tax. Yung road board, dahil dun sa batas ng pagkaka-create ng road user tax eh. Yung road user tax ay tutuloy sa DPWH. Ayun. Actually, Treasury. Dediretso sa National Treasury at ang Kongreso through the DPWH pwedeng i-assign kung saan pwedeng gamitin. Ayun. Mababantayan na, hindi yung sila-sila lang. Nako, maraming salamat po, Senate President Tito Sen Soto. Magandang umaga po, mabuhay. Thank you. Biro mo. Sabi ng Senado, wala, naabuso lang. Huwag nyo na kasing kontrahin dyan sa Kongreso. Obvious naman kayo mga sir. Pag kinontra ninyo, pinigil ninyo yung pag-abolish dyan. Halatang halata. Toits kami, Todits kami. Alam namin. Alam na dis. Huwag nyo nang kontrahin. Huwag na kayo magpumilit na ibalik yan. Sirabi na nga na inabuso. Babalik nyo pa. Hoy! Huwag na kayong magpautod yan! Ayun na nga yun. Ay, naku bayan. Ay, sa ating pagbabalik, si Mrs. nagtatanong. Ay, gaano ba kahalaga raw sa lalaki? Yung malaking boobs, malaking hinaharap. Dahil yung kanyang mister, pag naglalakad siguro sila sa mall, pag may nasa lubong babae, halos umikot yung ulo ng lalaki. Dahil tinitignan yung boobs ng... Yung mga ganun kayo, mister, kasama nila yung misis nila. Ito, papalingo ng ganun. Ay, may nakikita akong ganun. Sasabihin ni misis, ano ba yan? Oras! Ngayon na. Commercial muna tayo. Ay, Doktora Camille, sandali lang ha. Alas 11:46, dyan lamang ho kayo bayan. Oras sa buong kapuluan, 11:47 ng umaga. Nasa linya ng telepono si Dr. Camille Garcia, psychologist and relationship expert. Good morning, Dr. Camille. Hi, good morning, Sir Erwin. I have one question, ma'am. Gaano ba kahalaga ang para sa isang babae na having big boobs? Does it, kung maliit pa yung boobs niya, does it lessen her confidence in herself, or if you have big bumpers, whatever you want to call it, boobs, does it give you confidence naman, Dr. Camille? Ay, kumisan talagang siyempre sa mga babae, iba pag meron. At saka pag sabihin natin, mukhang plywood. Easy. Kasi yun ang una nakikita Anyway, mayroon po akong letter sender, housewife siya. I'll read the letter na lang, Dr. Camila. Dear Kuyang Erwin, isa po akong housewife dito sa Pasig. I am 29 years old at may asawa at 2 anak. Problema ko po ay itong aking mister na kapag may nakasalubong na babae sa may malaking dibdib, ay halos lumuwa na ang mga mata nito. Normal po ba sa mga kalalakihan na maglaway sa mga babaeng may malalaking boobs? Hindi po kalakihan ang boobs ko, sir. Typical size para sa mga Pinay. Pero itong asawa ko parang naglalaway pag may nakitang babaeng malaki ang hinaharap. Bakit kaya, sir? Pag tinatanong ko naman siya kung gusto niya na malaki ang boobs ko at magparitoke ako, ang sabi niya, wag na, dahil gastos lang yan. Pero pag naglalambing-lambingan naman kami at halikan niya yung sa kanya raw,
parang lalabasan ako ng gatas kahit hindi naman ako buntis o nagpapasuso. Ang takot ko, sir, ay baka palitan niya ako sa ibang babae na may malaking boobs. Hindi po kaya? Lovingly yours, Mommy Small. Dr. Camille, what's happening here? Okay, kasi unang-una, sinasabi nga natin, ang mga lalaki, napaka-visual yan eh. So, nila yung something physical. Kaya nga sasabihin ganun, ba't ganun? Imbis na pag may kausap ka, kahit maganda, hindi yun ang tinitignan, di ba? Ang tinitingin doon sa chest level, yung mga ganun pagkakataon. Ngayon, una, sabihin na natin, meron talagang ibang tao na sobra. Ang tawag dito yung masophilia. Yan. Ano yun? Ang masophilia, yung sobrang hilig na ang tinitignan sa tao palagi ang boob. Oo, meron ganon. Masophilia? Masophilia. Oo, yon. Pero siguro naman hindi aabot sa ganon yung kanyang asawa. Oo. Kaya siguro mas maigi ang ang tanong dito, talaga bang sobrang paglalaway? Kasi kung sobrang paglalaway at tumututok, hindi na normal yon. Normal lang na talagang sabihin natin napapatingin sa boobs. Baka yung asawa niya asong ulol. Kasi asong ulol lang yung naglalaway habang naglalakad-lakad eh. Oo nga meron namang iba, syempre, ang gusto malalaking palakas. Yun ang tinitignan. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Mas maigi na ang ina-appreciate ang boobs at saka ang balakang. Kaysa naman po, pag ang nakita nyo, ang hinahanap ay ang mga kalalakihan na tinitignan ay yung harap. Merong iba, gusto tinitignan kung gaano kalaki at kung saan pumapaling. O di ba mas pangit yun, sir? So okay lang. At ngayon ko sabihin mo na ang ginagawa yung talagang kung ano man na-appreciate siya ng ginagawa ng kanyang mister. Wala pong kaso yun eh. Basta sabihin natin na kayo pa rin, nandun pa rin yung romance, yung romantic ng husband nyo. Hindi it so happen lang. May mga tao talagang sobrang mag-appreciate ng mga ganyang malalaking. Kaso mo, doktora, nanggigigil na si mister doon sa kanyang bumper. Kahit na wala siyang gatas, parang lalabasan daw siya ng gatas. Grabe daw pag dumede si mister. Ay, okay lang naman na dumede. Buti nga sa kanya, kasi sa iba. Alam mo yun. Mabuti nga sa kanya. Ang mabuti nga sa kanya. Kung sa lalaki, dumede yun. Diyos ko po. Ay, naku, mas mahirap na. Kaya nga sinasabi ko, sir, okay na nga na appreciate. Ay, naku. Okay na ma-appreciate yung gano'n. Pero other than that, hindi na maganda. So, okay lang. Huwag siyang matakot doon. Ayun. So, ibig sabihin, love pa rin siya ni mister. Ayoko, walang problema doon. Siguro lang kailangan mas maintindihan niya si mister. Ngayon. Na mga pagkakataon na gano'n. At buti nga po siya ang pinanggigigilan. Hindi tao ang panggigilan yan. Mabuti na lang. Anyway, Dr. Camille Garcia, thank you po for your time, Doc. Again. Sa ulitin. Thank you po. Walang problema yan, Sir Erwin. Okay, thank you. Okay. Mrs. Small. Okay, narinig mo na si Doktora. No problem, ha? Huwag kang mamroblema. Dapat matuwa ka pa. Yan nga lang, pag medyo sa susunod labing-labing ka, kunin mo yung tsupo ng anak mo kung meron ka pa, doon mo nalang pasusuhin yung mister mo. Kasi pinagigigilan daw. Parang lalabas na yung gatas doon, hindi naman siya buntis. Baka meron ka pang tsupon dyan, pero yung pacifier, yun na lang bigay mo kay mister para tumigil. Alas 11:53. Ako, bayan! Kami ho'y pansamantala magpapaalam na makibalita tayo sa mga pangyayari dyan sa palasyo ngayon. May ongoing briefing. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan!